Hey, what's up, everybody? Lawrence Domingo. You're watching PBA Draft Room. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Dahil may ilang surprise team, ang maganda ang nilaro yung All-Filipino Conference ay medyo nabago ang order ng ating mock draft. At meron ding nadagdag na prospect na nag-skip na ng final collegiate year niya. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Converge selects Justin Baltazar. Nag-leak na ang balita na kung sa Fiberxers na pupunta ang first overall pick, ay sasali na talaga ang franchise player caliber big man na si Balti. Halata din kay Coach Aldi na nagtatank this season para ma-secure ang first overall pick. Worth it naman ang magiging paghihintay na ito dahil magkakaroon na sila ng possible best twin tower sa PBA na Arana at Balti. Sa second overall pick, Blackwater select Cedric Berfield. Patuloy ang pagre-rebuild ng bossing this season dahil halos karamihan ng kanilang mga veterano ay binitawan na nila. Kaya't para sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang roster, ay dapat kunin nila dito ang NBA G League caliber na si Berfield. Magkakaroon na ng another go-to guy scorer si Coach Jeffrey na pwedeng magpapasok na sa kanila sa quarterfinals. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang scoring backcourt tandem ng Batak at Berfield. Sa third overall pick, Terraferma select si CJ Lane. Kitang-kita naman na isa pa din sa weakness ng Jeep ngayon season ang kanilang inside game dahil sa kawalan ng post threat. Karamihan pa sa kanilang mga centers ngayon ay stretch big man. Kahit saktong gamitin nila ito sa 6'10" athletic behemoth na si CJ na pwede maging go-to inside threat ni Coach Cardell next season. Sa fourth pick ng first round, Rainer Shine selects Robin Duncan. Nakakuha na ni Coach Yeng ang mga big man na inaasam niya sa last draft. Kahit pwede na niya naman gamitin ito sa best available wing at si Duncan yun. Nagkakaedad na si Norwood. Kaya right timing na ito para kumuha na ng successor niya. Most likely ay mag-fit naman agad ang aggressive at bully ball style of play ni Duncan sa Elasto Painters dahil ang mga gaya niyang buwang lob at handang makapagpalitang ng muka ang mga nagtatribe sa sistema ng Ross. Sa fifth pick, NLEX selects Kai Balungay. Talagang lumakas ang firepower ng Road Warriors nang nakuha nila si Robert Bolick at sa pag-pick ng mga talented wing rookies. Ngunit kitang ang weakness pa din nila ay ang kakulangan sa mga consistent scoring big man. Kaya't para lalong maging formidable ang NLEX next season, ay dapat makuha nila dito si Kai. Dahil magkakaroon na ng karelyebo si Sean Anthony sa rebounding at hustle. At talagang mas tataas ang ceiling ng NLEX. Maliban pa dyan ay may reliable inside and outside scoring din si Kai na pwede maging other option ni Coach Frankie sa offense para mabawasan ang burden kay Body. I-6 pick ay originally sa Token Text na napunta sa Blackwater at ngayon ay sa Rainer Shine na dahil sa ng Batak trade. At ang pick nila dito ay si Will Gozum. Nakakuha na ng ang Elasto Painters ng dalawang solid big man sa first round ng last draft. Pero para mas mapalalim pa ang kanilang frontcourt rotation ng young big man ay pwede nila kunin dito si Will. Bukod sa post-up game ni Gozum ay may reliable 3-point shooting din siya na babagay talaga sa sistema ni Coach Yeng. Imagine na lang kung gaano ka-versatile ang magiging inside and out big man tandem ng Dato at Yosin. Sa 7th pick, Northport selects Ebanelli. Solid na ang wing rotation ng Batang Piat at may glimpse of potential din ng kanilang mga young hustle man. May ilang decent din naman ang ibang mga point guards na sina Franyo at Chris Rosales. Ngunit wala silang starter caliber point guard. Kaya pwede nila kunin dito ang high IQ guard na si Nelly na pwedeng pumalit sa iniwang slot ni Bolick at maging point guard of the future ni Coach Bonitan. Isama mo pa ang championship experience ni Evan na pwede niyang madala sa Northport. Sa 8th pick, Phoenix selects Ben Phillips. Solid na this season ang wing at guard rotation ng Super LPG Masters. Kaya pwede naman nila i-upgrade ang kanilang manipis na big man rotation. Madadagdagan ng size ang undersized na frontcourt lineup ni Coach Jamike at magiging formidable ang kanilang interior defense. Bukod pa dyan ay may outside shooting din si Ben gaya ng mga current big man ng Phoenix.
Sa 9th pick ng first round, Meralco selects Justin Butang. Recently ay di na nakakapasok ng finals ang Bolts. Kahit para sa fresh start ay dapat magdagdag uli sila ng young blood sa kanilang roster at pwedeng gamitin nila ang pick na to sa elite scorer na si Butang. Magiging malaking upgrade ito sa wing rotation ni Coach Trillo. Bukod pa dyan ay may makakatuwang din si Newsam magtimon para sa Meralco. Sa 10th pick ng first round, Ginebra selects Lawrence Domingo. Alam naman natin kung gaano ka-powerhouse ang lineup ng Gene Kings sa halos lahat ng posisyon. Ang masasabi ko lang na weakest position nila ay ang kanilang power forward rotation. Dahil bukod kay Japet ay wala na silang ibang regular rotation player sa 4th spot. Kahit pwedeng kunin ni Coach din dito ang hustle guy na si Domingo na talagang masasabi kong PBA ready na sa dami ng experience sa international league. Imagine nila kung gaano ka-energetic ang tandem ng Domingo at Thompson. Sa 11th pick ng first round, Magnolia selects Jerome Lastimosa. Currently ay medyo bumaba ang draft stock ni Jerome dahil sa kanyang ACL injury. Bukod pa dyan ay pwedeng malalim ang draft na to, kahit posibleng umabot dito ang talented point guard. Pero once makarecover na si Jerome ay magkakaroon ng possible best point guard rotation sa buong PBA si Coach Chito ng Baroka Halalo at Lastimosa. Sa 12th pick, San Miguel selects Brandon Ramirez. Kung loaded na ang Ginebra ay mas loaded ang roster ng Beermen. Pero dahil may first round pick sila ay pwede nila gamitin ito sa top prospect sa PBA 3x3 na si Brandon. For sure ay magagamit agad si Ramirez ni Coach Gallant dahil bukod sa injury prone na si Vic Manuel ay limited na din na nakukuha ang playing time ni Brondia lately. Magiging malaking addition ang post game at outside shooting ni Brandon para sa SMB. This first pick ng second round ay originally sa Converge pero ngayon ay sa Raynor Shine na. At ang pick nila dito ay si LJ Gonzalez. Isa din sa manipis pa sa rotation ng Elasto Painters ay ang kanilang point guard. Kahit saktong kunin nila dito ang King Tamaraw, most likely ay mag-thrive siya sa sistema ng Raynor Shine dahil ang mga gaya niyang buwang loob ang mga laging hinahanap ni Coaching tuwing kumukuha ng prospect. Sa second pick, NLEX selects Kubi Paras. Bukod kay Bolik ay maganda din ang nilalaro ng halos lahat ng wing rookies ng Road Warriors ngayon. Pero kung aabot pa dito ang isang elite talent na si Kubi, ay malabong palagpasin ni Coach Franklin na mas i-upgrade pa ang kanyang wing rotation. Sa third pick ng second round, Terra Firma select CJ Cancino. Possible din mapick ng ganito kalaki si CJ gaya na nangyari kay Richie sa last draft. Dahil pwedeng kasing lalim din ng talents ang draft this year gaya ng last year. Pero kung umabot talaga si CJ ng ganito kalayo sa draft, ay masasabi kong jackpot ang jeep dito dahil mas lalalim pa ang wing rotation nila. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang magiging young wing tandem ng Cancino at Gomez Diliano. Sa fourth pick, Raynor Shine selects Gio Chu. Unti-unti ay nakakabuo na ng young formidable squad si Coach Yeng dahil sa drafting. Kahit para mas madagdagan ng size ng center rotation ng Elasto Painters, ay pwedeng kunin nila dito ang 6'9" stretch big man na si Gio na may outside shooting din na sakto talaga sa sistema ng Ross. This pick ng second round ay originally sa NLEX pero ngayon ay sa Northport na at ang pick nila dito ay si Tsutomu Takeshi. Biglang lumalim ang big man rotation ngayon ng batang pair ng mga young energetic hustle bigs. Ngunit kulang pa din sila sa size na pwedeng ipangtapat sa mga gaya nila Junmar at Jacket. Kaya pwedeng gamitin ni Coach Bonnie ang pick na to sa 6'9" center na si Tsutomu Takeshi. This 6 pick ay originally sa Token Text pero ngayon ay sa Blackwater na. At ang pick nila dito ay si Mark Nonoy. Patuloy na nagdadagdag ng young blood ang bossing sa kanilang roster. Kaya itong available pa dito ang promising scoring guard na si Nonoy ay no-brainer na ito para kay Coach Jeffrey. This 7 pick ng second round ay originally sa Northport pero ngayon ay sa Ginebra na. At ang pick nila dito ay si Kurt Rayson. Nagkakaedad na si Tenorio. Kahit bilang pag-aanda sa retirement nito, ay pwede na reconsider dito ang 3-time NCAA champion na si Rayson. This 8 pick ay original sa Phoenix at ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si Jared Brown. Kahit sabihin natin na para kay Baltasar ang pagtitank ng Fiber Rexers, ay dapat gamitin pa nila ang pick na to sa isang prospect na may winning mentality. Kahit saktong gamitin ni Coach Ayo ang pick na to sa Atenean guard na si Jared Brown. Sa 9 pick na second round, Meralco selects Vince Magbuhos. Maliban sa wing rotation, ay dapat din palalimin ng Bolts ang kanilang big man depth para makakompete uli sa mga powerhouse team sa PBA. Magiging solid addition talaga ang stretch big man na si Magbuhos sa unti-unti naging competitive team ni Coach Trillo.
Sa 10th pick ng second round, Hinebra select si Jay Payawal. Hindi na tayo sure kung gagamitin pa ng Gene Kings ang pick na to. Pero kung sakali man gamitin pa nila ito, ay pwede nilang kunin dito si Payawal na mas magpapalalim ng kanilang wing rotation. At magkakaroon din si Coach Tim ng iba pang outside scoring option. Sa 11th pick ng second round, Magnolia selects Mike Malonzo. Hindi na tayo sure kung gagamitin pa ng Chicken Templados ang pick na to. Pero kung sakali mang kumuha pa sila dito, ay pwedeng si Malonzo yun na may napakalaking similarities kay Jackson Corpus. This last pick ng second round ay original sa San Miguel. Pero ngayon ay sa Rain or Shine na. At ang pick nila dito ay si Francis Escandor. Halos lahat ng wing players ngayon na Elasto Painters ay mga slashers. Kahit pwedeng gamitin naman ni Coach Sheng ang pick na to sa isang shooter na si Escandor na may championship experience din na madadala sa Ross. Nagsisimula na ang PBA D-League at MPBL. Kahit anytime ay pwedeng may mabago dito sa ating mock draft. Posible din na may ilang field foreigners pa ang biglang mag-declare. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.